Kaugnay naman po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing na gagawin ngayong araw tungkol sa pork barrel scam, makakapanayam natin si Senator Bam Aquino. Magandang umaga po, Senator Bam Aquino. Good morning, Howie and Ruth. Magandang umaga. Sir, reaction muna dito sa pagsuko ni Janet Lim Napoles at ganun din itong implication po sa magiging hearing nyo. Well, unang-una, isa ako sa mga isa sa taong bayan na natuwa na nag-surrender na siya, nahuwi na siya. Sana kumanta siya, talagang sabihin niya kung sino yung mga taong nasangkot sa scam na ito. Gusto niyo po ba siyang ipatawag para humarap siya sa inyong hearing, sir? Definitely, no? Kung itutuloy talaga itong Blue Ribbon, kasi ngayon yung COA yung kakausapin namin, kung may pagpapatuloy yung Blue Ribbon hearing at eventually yung whistleblowers at si Janet Napoles mismo, pwede namin ipatawag dito under oath, pwede niyang sabihin kung sino ba talaga yung mga naging kasangkot niya sa scam. Sir, with regards to sa mga kasama niyo po sa Senate na nadadawit po dito sa pork barrel scam, may nagsabi na sa kanila na hindi sila mag-a-attend ng hearing, pero tatanungin niyo pa rin po ba sila tungkol dito sa issue? Well, syempre, kung wala sila dito, hindi mo pwedeng tanungin, ano? But palagay ko yung investigation naman ng Ombudsman at DOJ, ilalabas dyan lahat ng mga ebidensya na kailangang ilabas. From the start, sinabi ko naman na kailangan hintayin rin natin na matapos ang investigation ng ating authorities para mailabas kung ano ba talaga yung mga charges na ipafile sa mga nasangkot dito sa scam na ito. And probably, no, with the surrender of Janet Napoles, mas magiging madali ang resolution ng investigation ng DOJ at ng Ombudsman. Senator Aquino, do you think the committee should be able to call in your colleagues, other senators, to answer questions from the committee? Well, I think doon po aabot yan, no? To be frank, the chairman of the committee, si Senator TG, has not given us a copy of the rules that he will have to share with us regarding the proceedings of the hearing. Pero palagay ko, aabot tayo dyan. Kasi siyempre, yun naman yung kay hinihitnatnan nito kung sino ba talaga yung mga involved, no? And probably, as this hearing is going on, in parallel, ngayon na nahuli na si Napoles, pag kumanta na yan, I'm sure yung investigation ng DOJ at ng Ombudsman will also reveal more evidence, no? So ano yung pagkaalam nyo sa posibleng parusa o kaso sa mga mambabatas na mapapatunayang involved nga rito sa pork barrel scam? Well, we'll have to wait for the charges of DOJ and the Ombudsman. Of course, alam naman natin na ang plunder, ang pera involved sa plunder is 50 million pesos. So I'm sure the DOJ and the Ombudsman will file the appropriate charges, no? But again, we have to wait for their investigation. Ayaw natin pangunahan, no? Ngayon nandyan na si Napoles, pwede na siyang sabihin kung sino talaga yung mga kasabwat. And of course, the DOJ and the Ombudsman will also have to look at the evidence and see who needs to be charged with what proper crime, no? Yeah. Ano yung reading nyo, Senator, sa public pulse? I'm sure either you were part of or you at least observed yung rally nung Monday, and you've been observing the public opinion since all these revelations came out. And, sa tingin nyo, ano yung mga pagbabago na posibleng mangyari because of all this? Well, unang-una talagang galit na galit yung taong bayan, no? Ito, I think a large part of the protest also comes from the fact na nararamdaman ng tao na yung yung tax natin na we work hard for our tax na napupunta lang sa mali. And I think yun yung isang bagay na talagang masakit sa maraming Pilipino, especially yung mga Pinoy na nagtatrabaho, no? At talagang kumakayod para sa kanilang pamilya. Yun talaga, masakit na masakit yun. And I think it's incumbent upon the officials, no, na hulihin talaga kung sino yung mga nasangkot sa krimeng ito. And at the end of the day, to move forward in our country, no, kung talagang nasa tuwid na daan tayo, kailangan yung mga sistema na baluktot o di kaya conducive towards corruption, kailangan mawala na talaga. So here in the Senate, no, 15 senators have already said that we will abolish the PDAF, at least in the Senate. So that's a very good development, no? But palagay ko, kasabay ng pagpapalit ng sistema, yung pagkukulong dun sa mga taong nasangkot talaga sa krimeng ito. Okay, maraming salamat, Senator Bam. Thank you very much. Aquino.